Bloopers ng mga TV news anchors and reporters. Hindi kumpleto ang isang live television broadcast kung walang bloopers, mapa-talk show, variety show at kahit news program. Ang lahat ay malapit sa pagkakaroon ng pagkakamali na live na nasasaksihan ng mga manunood at mabilis itong nahuhuli ng mga netizens kaya naman agad nila itong nai-share at nare-repost sa social media. Narito ang 10 pinaka-nakakatawang blooper ng TV anchors at news reporter habang live na ume-ere ang kanilang programa. Number 1, Mike Enriquez sa 24 oras, sumbungan ng hotdog. Noong 2018 sa 24 oras dapat sana'y i-deliver ni Mike ang spiel tungkol sa kanilang segment na Sumbungan ng Bayan Hotline. Subalit mukhang magulo ang isip ni Mike ng sandaling iyon at bagkos ay nasambit niya ang mga katagang sumbungan ng hotdog. Sumbungan ng hotdog. Ng sumbungan ng bayan. Agad din itong nag-viral sa social media. Number 2, Bernadette Sembrano na huling nagtatapon ng gamit na script sa TV Patrol. Noong 2015 nakuna ng kamera ang pagtapon ni Bernadette ng gamit na script sa TV Patrol. Normal nang ginagawa sa newsroom ang pagtapon ng mga script na nabasa na para hindi ito mapahalo sa mga bagong script. Subalit sa bilis ng mga pangyayari, inabutan ng live broadcast ang pagtapon ni Bernadette ng binilog na papel at nagkunyari na lamang siya na nag-aayos ng buhok at nagpatuloy sa pagbabalita. Mababaka sa mukha ni Bernadette ang pagpipigil niya ng tawa dahil sa nangyari. Sa social media, tinawag itong thug life ng mga netizens. Number 3, Michael Fahatin at ang disperse quote niya sa saksi. Noong 2007 live si Michael Fahatin para sa kanyang report sa nagaganap na rally sa Mindiola, Manila, subalit nagkabalo-baluktot ang paglalahad niya ng balita. Sabi ni Michael, "Igan pasado alas 8 ng tahimik na mag-disperse ang mga rallyista sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negosasyon, ito ay matapos na nag-disperse sila. Pagkatapos ito, hindi na sila nag-away sa simula. Pagkatapos ito ay nagkaroon sila ng pag-aaway na sa simula." Ang balitang ito ni Michael ang isa sa mga naging most viewed news report sa YouTube. Binansagan pa itong disperse as saksi scandal. Muling nag-resurface ang video pagkatapos naman mag-viral sa social media ang quote ni Kim Chiu na bawal lumabas. Number 4, Mang Tani Cruz at tinawag si June Veneracion na Bagyong Josie. Noong July 2018, aksidenteng natawag ng weatherman na si Mang Tani ang balitang hali reporter na si June Veneracion sa pangalan ng kasalukuyang bagyo noong panahong iyon, ang Bagyong Josie. Tinanong ni June si Mang Tani kung hanggang kailan mananatili ang Bagyong Josie sa bansa at ang sagot ni Mang Tani, "Yes, Josie." Josie tuloy. Agad din naman itinama ni Mang Tani ang sarili at nagpatuloy sa pag-uulat ng panahon. Subalit halos hindi nito mapigilan ang pagtawa dahil sa nangyari. Tuloy-tuloy na paglakas ng hangin habagat. Number 5, Jiggy Manikad ang pagdagsa ng mga tae sa halip na mga tao sa kanyang QRT live report. Noong 2013, nag-cover si Jiggy Manikad sa Million People March sa Ayala para sa GMA News TV, QRT or Quick Response Team. Habang ini-interview niya si Peachy Tan, ang spokesperson ng Million People March, ipinaliwanag ni Jiggy ang mga kaganapan. Habang ang tinutukoy niya ay ang mga taong nagmamarcha, sinabi niya, Pagdagsa rin ng mga tae, ng mga tao. Number 6, Noli Di Castro, unkabogable blooper. Noong January 30, 2012, binasa ni TV Patrol anchor Noli Di Castro ang spiel para sa susunod na headline pagkatapos ng commercial break. Isa sa mga headline ay ang pagkakaroon ng relaunch ng It's Showtime na tinawag na Unkabogable Party. Nautal si Kabayan sa pagbigkas ng Unkabogable. Sabi niya, "At tampok ang masayang pagsalubong sa Unkabogable Showtime Party." Natawa dito si Kabayan at tinapos ang kanyang spiel ng sa pagbabalik ng TV Unkabogable Patrol. Nag-trending ang blooper na ito ni Kabayan sa Twitter noong January 30, 2012 ng gabi. Number 7, Jeff Canoy, hinarangan ang kamera ni George Carino sa Umagang Kay Ganda. Noong March 2020, sa Umagang Kay Ganda, aksidenteng naharangan ni Jeff Canoy ang kamera na nakatutok kay George Carino habang nagre-report ito ng live. Agad din namang nag-step back si Jeff sa pangyayaring ito. Nagpatuloy si George sa pagdi-deliver ng kanyang spiel kahit na halatang nagpipigil ito ng tawa dahil sa nangyari. Sa kanilang Instagram account, nagbiruan ang dalawang reporter. Sa post ni Jeff, may pogi na dumaan.
habang sa post naman ni George, biglang nagkaroon ng news blackout, anyari at Jeff. Number 8, Corina Sanchez nasamid habang nagre-report ng tungkol sa hamon. Noong December 2017, ibinabalita ni Corina Sanchez sa TV Patrol ang tungkol sa pagtaas ng presyo ng hamon, subalit tila nangati ang kanyang lalamunan at tuluyang inubo. Agad na sumenya si Corina sa cameraman para ilipat ang frame sa co-anchor nito na si Noli Di Castro. Natatawang sinabi ni Kabayan, Nabulo na noon ng hamon si Kuya. Number 9, Mike Enriquez tinawag ang sarili na Mel. Isa na namang blooper ni Mike Enriquez sa 24 oras nang tawagin niya ang sarili bilang Mel sa kanyang closing spiel na nangyari noong November 2012. Naunang magpaalam si Mel sa mga manonood niya. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez Ay, po ako si Mel ha. At agad naman itinama ni Mike ang sarili. Number 10, Doris Bigornia. Mga alagang pusa nag-away habang siya ay nasa live Zoom reporting. Dahil sa nakataas na enhanced community quarantine noong May 2020, maraming reporters ang nag-work from home. Sa DZMM Teleradyo sa programang SRO, nasa isang Zoom interview si Doris Bigornia kasama si Janelle Tupaz, President and CEO of Ayala Land Mall Incorporated. Nang biglang sumulpot ang dalawa niyang alagang pusa sa background at nag-umpisang mag-away. Nag-viral ang segment sa social media at maging sa international publication and TV program gaya ng Your Morning sa Canada at ipinakita ang cat fight story.